Lako po, eto. Umamin po mga bida, no? Ito kung si dating Senador Antonio Trillanes IV, ano, mga bida, na mas nakakatakot daw ito kung si Vice President Sara Duterte, ano, kaysa dito ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya siguro, ang dami hong mga galawan po ngayon, ano, mga bida, para lang po, hindi ho matuloy ito hong pagtakbo po, ano, at pagiging presidente po makabida ni Sara Duterte, ano? Kasi natatakot pala sila. Okay? Kay Sara Duterte, ano? Makabida, ano po? Eto, babasahin ko lang po itong article ng Ang Balita ngayon, ano? Trillanes umaming mas nakakatakot umano si VP Sara kaysa kay PRRD. Alright? Eto po. Nagbigay ng pahayag si dating Senador Antonio Trillanes kaugnay sa posibilidad ng mas mataas na posisyon ni VP Sara Duterte sa hinaharap. Iginiit na maaari umano itong magdulot ng mas seryosong pangamba kumpara sa pamumuno ng kanyang ama, ano, mga kabida. Eto, sa isang panayam, inilarawan ni Trillanes ang posibleng senaryo bilang Duterte 2.0 na aniya ay maaaring mas matindi kaysa naunang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano, ito yung sinabi po ni Trillanes po, ano, mga kabida. We have already seen Duterte Part 1. Duterte 2.0 under Sara Duterte could be even worse because of her temperament. Ano? So, natatakot po siya. Baka suntukin po siya, ano, ni Sara Duterte. Kasi meron na pong trace po itong si Sara po, ano, na nanuntok po, mga kabida, no? Kung naalala po ninyo mga kabida, yung isang sheriff po na sa Davao, okay, dahil ho, hindi po niya inantay si Sara Duterte, kaya sinimulan po yung demolition, ano, somewhere in Agdao, mga kabida. Yun, nung inabutan po ni Sara Duterte na nagkagulo na po, mga kabida, hindi po napigilan po, ano, ni Sara Duterte, yung kanyang emosyon, isinuntok po niya, ano, ito hong sheriff, mga kabida, no? So, ito yung ginamit na dahilan po, ano, ni Trillanes, mga kabida, yung sinasabi ho niyang kanyang temperament. Alright? Nakikita na natin ang Duterte Part 1. Ang Duterte 2.0 sa ilalim ni Sara Duterte ay maaaring mas malala dahil sa kanyang ugali o temperament, ano, mga kabida. Dagdag pa niya, Sara Duterte is basically digong without the sense of humor and a shorter fuse. Ibig sabihin po, ano, si Sara Duterte daw makapida ay para daw si digong, ano, ngunit walang sense of humor at mas mabilis uminit ang ulo. Alright? So, medyo mainitin po ang ulo daw, ano, ni Sara Duterte, mga kapida, sabi po ni Trillanes. Okay? Meron kayang karanasan po ito kung si Trillanes kay Sara, ano? Patungkol ho sa kanyang temperament. Bakit nasasabi ho niya na mainitin po ang ulo? Ang pagkakakilala po natin kay Sara Duterte, cool na cool yan, eh. Alright? Nagagalit lang po yan, mga kabida, pag, kumbaga, back against the wall na po, ano? Wala nang choice, eh. Okay? Kumbaga, wala na pong, kumbaga, end na po, ano, mga kabida. Diyan po nagagalit si Sara Duterte. Alright? Do you think sa mga pinagdaanan po niya, ano, na hirap, mga kabida, laban ho sa kanyang mga detractors, laban po sa kasalukuyang administrasyon, ano, mga kabida, do you think kung hindi po matatag si Sara Duterte, nagwala na po yan? Alright? Pero since matatag po siya, meron po siyang sense of, anong tawag po dyan, coolness, ano, mga kabida, yun yung reaction po niya sa mga banat po, no, laban sa kanya. Isa lang pong instance po, mga kabida, na nakita ko po, ano, ito hong si Sara Duterte, maliban po dun ho sa kanyang sinuntok na, ano, na sheriff, ano, kung saan po ay matindi na po yung naranasan po, ano, ni Sara Duterte, mga kabida, na puot at saka galit, ano, yung nangyari po kay Attorney Zulaika Lopez. Do you remember that? Yung nagwala ho itong si Sara Duterte, mga kabida, sa online. Okay?
nung perception po na binantaan daw niya ito hong si Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at saka ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez. Kasi napuno na po yung salup eh. Dahil sa ginawa po kay Attorney Zulaika po, mga kabida, para bang hindi po nirespeto po yung presence po ng Vice Presidente that time, mga kabida. Diba? Kahit sino siguro eh. Okay? Nasa harap mo ang Vice Presidente, ganun na yung asta po, ng mga pulis. Okay? Ng mga otoridad na nandun po, mga kabida. Diba? Magagalit ka talaga. Wala hong normal na tao po, na ganun po ang magiging action o reaction po, mga kabida. Lalong-lalo na po, ikaw yung pangalawang pinakamataas na opisyal po, sa bansa. Tapos ganun lang po yung action po, na gawin po sa harap ninyo. Diba? Magagalit ka talaga, May insulto ka talaga, mga kabida. Diba? So, other than that, wala na po akong nakitang instances po, mga kabida, patungkol ho sa pagwala yung temperament po ng Vice Presidente, mga kabida. Okay? Si Vice President Sara Duterte, kung kilalang kilala po ninyo yan, okay, kami, kilalang kilala namin yan kasi taga Davao po kami, Okay? Cool na cool yan, mga kabida, Yan si Sara. Okay, kung ang perception po ni Trillanes na worse ang mangyayari po, mga kabida, sa Pilipinas, kung si Sara Duterte ang magiging presidente, sana, nangyari na po yan sa Davao City, Ilang term ba si Sara Duterte? I think 2 o 3 terms. Si Sara Duterte na naging mayor po, sa Davao City. Instead na takot ang umiral po mga kabida sa Davao, wala eh. Freedom po. At in fact, mga kabida, lumago po ang Davao City, dahil ho kay Sara Duterte. Ang Davao City, wala hong utang kahit 5 duling, mga kabida, dahil ho kay Sara Duterte, Tapos ganyan yung perception kay VP Sara, mga kabida, na masisira daw ang demokrasya sa Pilipinas. Masisira daw ang Pilipinas kapag si Sara Duterte, ang magiging presidente po ng Pilipinas. Diba? Naintindihan po natin kung bakit ganun po yung perception po mga kabida ni Trillanes. Kasi unang-una po, malay natin, baka takot na takot yan kay Sara po, na baka balikan yan mga kabida pagdating ho ng panahon. Okay? Kasi alam po natin kung ano po yung ginawa po ni Trillanes po, against the former president, mga kabida. Isang katutak po na aligasyon na kanyang ipinindang po, against the former president and even against Sara Duterte, mga kabida. So, natural, gumawa talaga siya ng paraan, na para lang po, ilagay po sa utak po ng mga Pilipino na hindi po maganda ang ugali po ni Sara Duterte. Okay? Magiging masisira po, ang Pilipinas kapag si Sara Duterte, mga kabida, ang mananalong presidente po, Alright? So, buti, inamin po niya, na nakakatakot si Sara Duterte, Matatakot ka lang kay Sara Duterte, mga kabida, kapag ikaw po ay masama. Kapag ikaw po ay may ginawang kabulastugan po, mga kabida. Okay? Kasi, sa totoo lang po, pagdating ho dyan, mga kabida, sa mga masamang tao, okay, may mga ginagawang kabulastugan, mga kabida, may kasalanan sa taong bayan, mas nakakatakot si Sara Duterte kaysa kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang perception kasi nila kay Digong, mga kabida, soft-hearted. Okay? Pero dito ho kay Sara, although maawain po yan, mga kabida, pero pagdating ho kasi sa batas, pagdating sa polisiya, stick to yan. Stick to yan si Sara Duterte. Normal lang po, na ipaiiral po niya yung batas. Kung lumabag ka sa batas, pasensyahan talaga. Kasi yun yung batas mga kabida, Diba? So, sa mga nakakilala po kay Sara Duterte, so hindi ho sila nangangamba patungkol ho sa possible Sara Duterte presidency po, mga kabida. Okay, pero dun ho sa mga hindi ho nakakilala po kay Sara Duterte, yung kanilang natanggap lang po, na information, okay, towards Sara Duterte,
kumbaga paninira lang po, talagang matatakot talaga sila, no? Mga kabida. Okay? So, yun po, no? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, ano? Dito po sa pag-amin po, mga kabida, ni Senator Trillanes, na mas nakakatakot po si Sara Duterte kumpara po sa kanyang ama, no? Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naniniwala po ba kayo, mga kabida, na mas worse ang Pilipinas? Masisira ang Pilipinas kapag si Sara Duterte po ang mananalong presidente come 2028 po, ano? Mga kabida? Please comment down. Sa mga